sa Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at sa 102.1 FM Isabel. Ito rin ang mapapakinggan sa audio streaming sa www.radiomaria.ph at sa www.radiomaria.org. Makinig sa live broadcast mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, at sa rebroadcast Lunes hanggang Linggo, alas 10 ng gabi, at alas 2 ng madaling araw. Ito rin ang mapapakinggan sa lalawigan ng Tarlac, Paanga, Bulacan, at Bataan, at sa pamamagitan ng Comclark at sa mga affiliated na cable TV networks, ng High-Tech Cable TV, CLC TV, ACCTN, Golden Eagle Cable Corporation, Gold Shepherd CATV, Villarama Cable TV, CLC Rainbow, NSCV, Apollo Fly Cable TV, at Mariveles Space Cable. Magbahagi sa mga talakayan sa pamamagitan ng sumusunod. Text line number 0918-629-6310, landline number 982-1789 at 982-1514, o mag-email sa info.phi@radiomaria.org, Facebook at website ng Radyo Maria. Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin po ay nakatutok sa atin pong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Meron po nagbigay sa atin ng text message from 6294. At ito po yung kanya pong katanungan. Good day po, Father. Kasalanan din po bang magpa-abort ang rape victim? Thanks po. Maraming salamat din po sa inyo pong ipinadalang katanungan. Ang atin pong katekismo ay nagsabi po sa 2271, nais lamang po nating balikan. Direct abortion, that is to say, abortion willed either as an end or a means, is gravely contrary to the moral law. Batid po natin kung gaano kahirap ang makaranas ng panggagahasa. Batid din po natin kung gaano ka-traumatize ang ganitong karanasan. At batid din naman po natin kung ano yung babatain na pagdurusa, psychological and emotional ng isang tao na dumaan sa ganitong karanasan, lalo't higit kung ito ay nagkaroon ng bunga sa sinapupunan na magpapaalala sa kanya lagi ng kanyang nadaanan na sakit sa ginawang panggagahasa. Kanya nga lang ang sabi ng atin pong katekismo, even if it is a means to help that person who experienced rape, who is a victim of rape, to move on and to really process the pain and hurt that she underwent because of that ordeal, direct abortion is not allowed. It is gravely contrary to the moral law. Kaya kasalanan din po ang magpa-abort ang rape victim. It is still is abortion. Ano man po ang nakikita nating mabigat na dahilan para ito'y gawin, abortion pa rin po ito. Now, papaano po ngayon natin matutulungan yung rape victim? Maaaring ito po ang atin pong katanungan ngayon. Through proper psychological counseling. Kailangan po na maghanap po tayo ng makatutulong sa kanya na psychological counseling ang gagawin para nang sa gayon ay maintindihan niya ang kanyang sitwasyon at gayon din naman ay unti-unting matanggap niya yung buhay na naging bunga ng isang masamang pangyayari sa kanyang buhay. At matanggap niya ito ng may pag-ibig
matanggap niya ito ng may kagaanan. At maituring niya talaga na ang batang ito ay kanyang anak. Kahit na nga ito ay dahil sa isang hindi magandang pangyayari na kanyang dinaanan. There are many testimonials already, or rather testimonies, from rape victims who chose na ipagpatuloy nila ang kanilang pagbubuntis sa mga naging bunga ng masamang pangyayari na nadaanan nga nila sa kanilang buhay. At marami po sa kanila, dahil sa tamang paggabay, ay talagang minahal ang kanilang mga anak. At ang ilan nga sa mga anak na ito ay nagsalita din. At pinatunayan na kahit na sila ay bunga ng rape, ay naramdaman nila kung papaanong mapahalagahan sila, mairespeto sila, at mahalin sila ng kaniyang ina. At dahil po dito ay naging kayamanan, no? Ang bata, naging isang tunay na biyaya ang kaloob na ito ng Diyos, no? Sa mga tao na nakaranas ng hindi maganda. At ito nga ang nakatulong pa sa kanila para mas higit nilang maproseso at mas higit na makapag-move on at makalabas, no, dun sa mga pangit na karanasan na ranas sa kanila, na ipakita, na ipadama, no, noong gumawa ng panggagahasa. So, sana ganun din ang makita, no, ng ilan sa mga merong mga ganitong mga karanasan. Yun mismong nagahasa, yung mga magulang ng nagahasa, mga pamilya. Huwag tayong maging padalos-dalos sa ating desisyon. Kailangan idaanin po natin ito sa mas mainam na pagninilay at sa tamang pagkukonsidera sa buhay at karapatan ng supling saan man itong karanasan nanggaling, mabuti man o sa masama na sitwasyon. Okay? So, maraming salamat po, no, sa atin pong texter. We continue our discussion with abortion sa mga susunod na mga araw ng atin pong programang Catechism of the Catholic Church. Samantala ay nais po natin na bigyan ng daan ang ilang mga katanungan na hindi po natin nabasa noong nakaraang programa, and at the same time ay bigyan din po natin ng kasagutan ang ilan sa mga ito. Okay, from 2910, a blessed day po sa inyong lahat diyan. Papaano pong makasunod kung ang isang pamilya ay may iba't ibang mga sekta makasunod sa Diyos? Mga Katoliko po kami, pero nahikayat po ang nanay ko at ang kuya ko sa ibang sekta. Yung isa ko pong kuya, pastor pa rin ng ibang sekta. Nakapag-asawa po ako ng kasekta ng nanay ko at nakapagpabinyag din po ako sa sektang ito. Pero ngayon ay nagbalik Katoliko na po ako kasi mas nadarama ko po ang presensya ng ating dakilang Diyos dito. Maraming salamat po and God bless. Maraming salamat din po sa inyo at tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat kayo ay kanyang ginabayan muli na magbalik sa kanyang simbahan, ang kanyang katawan, kung saan dito nga ay madarama mo ang tunay
na presensya ng atin pong Panginoon. At sana'y ito rin ang makita at madama ng inyong mga kapamilya upang sa gayon ay mabuksan din muli ang mga mata nila, no, sa pananampalatayang Kristiyano-Katoliko at makapagbalik loob, no, sa tunay na tahanan kung saan sila napapabilang, sa tunay na katawan ni Kristo kung saan sila dapat ay kaisa. Maraming salamat po sa inyo. From 9943. Hello po, Father. Kasalanan po bang magdasal na sana ay mamatay na lang ang aking mga magulang at mga kapatid? Regards po kay Father O'Neil Sanchez at sa mga servers ng San Vicente. Lagi po akong nakikinig ng Radyo Maria. Magandang araw sa iyo. Alam mo, ang pagdarasal, no, ng kamatayan para sa ating mga magulang at sa ating mga kapatid ay isang sukdulang pagkakaroon ng galit at puot sa puso. At ang isang tao na puno ng galit at puot sa puso ay isang tao na madalas din ay mapuno ng kadiliman. At ang isang tao na mapuno ng kadiliman ay walang ibang ninanais kung hindi yung pangit at hindi maganda sa kanyang kapwa, lalo't higit, ang pangit at hindi maganda sa sarili mong mga magulang at sarili mong mga kapatid. At sa ganitong kaparaanan ay ikaw ay nagkakaroon na ng daan, para manahan ang isang pangit na espiritu sa iyong sarili. At ang pananahan na ito ng pangit na espiritu sa iyong sarili ay ang pagkakaroon ng bukas na kalooban, sa pagsang-ayon sa kasalanan na umiiral sa ating kapaligiran. Ang kasalanan na kapuutan at punuin ng galit ang ating mga puso, lalo't higit sa mga tao na dapat nating minamahal naturally, sa mga tao na dapat natin na ipinagdarasal sa Diyos na sana'y mas sumaba pa ang buhay, na sana ay mas mapagaling sa kanilang mga sakit at mapabuti ang kanilang mga pagkatao dahil sila'y ating mga kapamilya. So, alam mo, when you pray to God and you pray evil things against your brothers and sisters, especially when it is against your mother and your siblings or against your father and your siblings, it is a very sinful act. Okay? Kasi hindi mo na iginagalang yung ama at ina mo. And it is against the fourth commandment. Hindi mo na ibinibigay yung tamang pagmamahal at pagrespeto sa iyong mga magulang na dapat mong mahalin na ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. And so, praying with these intentions in mind, na magkaroon ng sakit ang iyong mga magulang at ang iyong mga kapatid, at ang sakit na ito ay ang kamatayan nga, ay isang napakalaking kasalanan mula sa ating Panginoon. Yan. Maraming salamat sa iyo. From 1381. Okay. Hello po, Father. Tanong ko lang po, kapag binigyan kayo uli ng pangalawang buhay ng Diyos, paano po ito mas pahahalagahan? Yan, alam po ninyo, napakahalaga na atin po talagang mapagnilayan ang tanong na ito, na papaano ba natin mabibigyan ng sense yung atin pong pangalawang buhay na ibinigay ng Diyos? Una, tatandaan po ninyo, magpasalamat tayo sa pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Magpasalamat po tayo araw-araw at ipagpasalamat po natin ito. Ipagpasalamat po ninyo ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Huwag kayong titigil sa pagdarasal.
Huwag kayong manghihinawa sa pagdarasal. Attend to your time of prayer religiously. Pangalawa, attend your church regularly and there listen to the Word of God and there pray with the community and there receive the sacraments. Pangatlo, be of service to other people. Always be a man or a woman for others. Spend our life in service. And this service is our way of loving our neighbors as we love ourselves. Okay? Learn, to conquer our weaknesses. Learn to conquer our doubts in our hearts and in our minds. Let us ask God for the grace of clarity and enlightenment always. Susunod po siguro dito is learn to live the present moment. Live one day at a time. Okay? Enjoy every present moment that God is giving us. Enjoy it to the fullest. And enjoy it in God's will and grace. Marahil, susunod ay pwede din naman po nating sabing, be a blessing to other people by telling Jesus Christ to them, by sharing the Lord to them. Sometimes, ang atin pong unang buhay, we just spend it for ourselves. Sometimes we are so focused in achieving our own dreams and goals in life. Sometimes we just live our lives as if tayo lang ang mahalaga. At namumuhay tayo sa mundong ito na wala nang mahalaga kung hindi ang ating pleasure and comfort. Now that you have the second life, live that life for Jesus. Live that life by sharing Jesus to other people. And surely, pag itong mga ito ay ginawa mo, then napapahalagahan mo na ang pangalawang buhay at pagkakataon na binigay ng Diyos sa iyo. Marami pong salamat at pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po si Father Raymond, pansamantala pong nagpapaalam sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos.